Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome po muli sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating engineering side, nandyan po sa ating master control si Mr. Milo Jonela, and of course sa ating wirecast si Hero, at sa ating live audio streaming si Justin, at ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube channel o sa YouTube, punta lamang po kayo sa aming YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po napapakinggan ng programang ito at mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang powerful shortwave transmitters ng Voice of America dyan po sa Tinang Tarlac. Ayan. Kamusta na po kayo ha? Pero bago tayo magpatuloy, ang aking paanyaya na please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page at pakisubscribe na rin po sa Radyo Pilipinas World Service YouTube channel at i-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, mapa Android or iPhone, ang PBS Radio app para masubaybayan po nyo sa mga cellphones ninyo ang ating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayon, mahalaga ang pag-uusapan po natin. Alam naman natin yung nagiging epekto na patuloy na sigalot dyan po sa gitnang silangan yung pag-atake ng Iran sa mga Gulf states, no, yung mga kalapit na bansa tulad ng Kuwait, Dubai, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, at marami pang iba. Umaabot na nga po na hanggang Cyprus at iba pang mga lugar na nagiging sanhi para lumala ang sitwasyon sa presyo ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ngayon, ang tanong po dyan, bukod sa bulsa ng mga motorista, marami pang epekto ito sa pangkalahatang kabuhayan at ekonomiya ng ating bansa, especially sa agrikultura. Para malaman natin ang kalalagayan ngayon ng ating agriculture sector at ano ba ang maaari nating asahan mula sa pamahalaan para maproteksyonan ng ating agriculture, para na rin may maihapag tayo sa lamesa ng bawat pamilyang Pilipino. Makakasama po natin ang Presidente at Chairperson ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si President ng SINAG, Engineer Rosendo So. President So, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Global na Tayo. Manong Ray, magandang umaga sa lahat. Okay, maraming salamat po, President So, sa pagpapaunlak. I believe nagkaroon kayo ng pagkakataon na mag-meeting sa Malacanang kahapon or with the Department of Agriculture. Unang-una sa lahat, maaari po ba naming malaman para sa kapakanan po ng mga nakikinig sa ating mga overseas Filipino workers at mga kababayan natin sa loob ng bansa, kung ano po na pag-usapan ninyo, lalo na particular dito sa epekto ng patuloy na pagtaas ng langis sa ating agriculture sector? Yeah, dalawa yung pinuntahan kong department. Yung isa is yung Department of Agrarian Reform headed by Secretary Conrad Strelli. Tsaka yung isa is, of course, yung sa Department of Agriculture, no? Yung headed by Secretary Kiko Chu Laurel. Yung pagpunta ko kay Secretary Conrad, kasi wala si Pangulo, siya ang caretaker. Mm-hmm. So, napag-usapan namin kasi yung fuel, no? Yung fuel, dahil yung mga magsasaka natin, yung mga fisher folks, may dala silang container, hindi kinakargahan ng mga gasolinahan. Mm-hmm. So, tinawagan naman ni Secretary Conrad si
Secretary Sharon Garin Mhm. at inexplain sa kanya yung mga farmers hindi naman pwedeng dalhin yung traktora tsaka yung Mhm. mga irrigation pump dun sa gas station. Mhm. So, ang ginagawa ng mga farmers is galon, no? Yung galon na 20 liters na Yes, yes. galon ang kumakarga sa gas station. Dapat payagan Mhm. yung mga farmers and of fisher folks din yung bangka hindi naman natin pwedeng dalhin dun sa gas station. So nag-ano naman nag-issue si Secretary Sharon Garin ng memorandum and I think lumabas today na yung mga Di- farmers and fisher folks to allow them to have gasoline and diesel. Alright. So, President, so nababanggit po niyo yan, ano, yung mga ibang pamamaraan para dito sa pagtugon sa mataas na presyo ng produktong petrolyo para sa ating agriculture sector. Nababanggit niyo yung mga containers kasi hindi nga pwedeng dalhin dyan yung mga traktora, no, sa gasolinahan. Containers, traktora. Kasi dito sa syudad, sa Quezon City, nag-try ako niyan one time. Kasi nga tumataas ang presyo. Pero pinagbawal. Dapat meron yatang mga specific size ng containers at specification na pwede lamang paglagyan. Will that apply sa ating agriculture sector, sa ating mga magsasaka? President So? Yeah, well, dapat ang alawa kasi ang yan ng lahat, no? Yung pag tatanim ka, mag-araro, kailangan mo ng tractor yan, no? So yung tractor ano yan, 20 liters minimum, no? 40 liters ganun yan. Tapos yung after na mag-traktora, papatubig ka. Ganun yan. So yun ang sinabi namin kay sinabi ni Secretary Conrad kay Secretary Garin yesterday. Inalaw naman basta may mabibigay na proof na farmer sila, galing certification sa barangay or yung card na Aha. RSP Aha. card Mhm. na pwede Okay. fisher folks. I think yung hospital inallow din, no? Kasi napag-usapan din yung mga hospital. Okay. Baka emergency, kailangan ng generator. So, allow din yung mga hospital. Alright. Okay. So, yun ang part na nalaman ko yesterday dun sa meeting. Alright. So, ibig sabihin, okay, that is on the part of the yung pagkukunan ng langis, ng crudo. Pero Chairman So, President So, matanong ko lang, kamusta naman yung monitoring ninyo sa mga agriculture inputs, pataba, fertilizer, mga feeds para sa livelihood? Dahil ito, mga galing pa sa labas ng bansa ito at karamihan dito dumadaan din sa Strait of Hormuz. Nakasalukuyan talagang nagsabi na yung Iran Revolutionary Guards na hindi talaga nila papayagan dumaan ang anumang cargo vessel dyan. So, kamusta po pagbabantay dyan ng SINAG at ng iba pa mga agriculture sector? Yan, patawag ang office ni Secretary Kiko Laurel kahapon ng meeting with the fertilizer industry. So, malaman yung ilang pa yung naiiwan dun sa mga stocks and kamusta yung papasok na stock. For March, wala tayong masyadong problema, no? Dahil hindi pa talaga yun ang peak ang planting season. And April, sa tingin natin wala rin tayong problema sa stocks dahil yung iba mag-umpisa pa lang magtanim, no? So harvest time kasi natin ngayon ang worry natin is yung May. Okay. Doon magkaka problema dahil yung stocks na dating $450 per metric tons na
urea, Mhm. umaabot na ng $700 Uy. per tons. No? So ibig sabihin in equivalent price ng landed cost, dati kung 1,005 yan, yung Mhm. Alright, okay, medyo nagkakaroon lang is po tayo. around Sige. 2,100 Okay, so ang urea. No? So, tinanong sa amin kung ano ba ang kailangan. Sabi natin, kailangan siguro yung subsidy sa ating mga magsasaka. mhm, mhm. Dahil yung Ukraine na war dati with Russia, may in-approve na budget na I think 6,000 sa mga magsasaka. Mhm. Yun din ang hinihingi natin ngayon. No? Para at least, ito sa rice farmers ang napag-usapan kasi yun ang staple food natin. Yun ang Yes. kinoncentrate dun sa meeting. No? Mhm. And yun siguro ang hinihingi natin na ipadating sa ating Pangulo Mhm. na baka pwedeng yun ang tutukan Mhm. para at least kasi mga farmers marami Okay. nalugi no? Dahil bumagsak sa 10 to 40 pesos yung palay. Yung buying price. Maraming nadismaya and maraming hindi nagtanim. Mhm. Cropping season ngayon. So dapat may tanyo sila no, na magtatanim ulit. And ngayon naman, sa ngayon, yung presyo ng palay, medyo mataas naman, nasa 20 pesos. So with the price of palay and plus tutulong yung government dun sa subsidy, sa tingin natin, tatanim yung mga magsasaka dun sa May, June. Alright. So, is it safe to Wet season na sinasabi na. Okay, so is it safe to say, President So, na wala pa tayong immediate na nakikita na epekto nitong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa ating mga magsasaka hanggang sa buwan ng Mayo, sapagkat ngayong buwan na to hanggang next month kasi harvest season tayo, so meron tayong buffer stock ng mga agricultural products, particularly ng palay o bigas. Hello. Okay, medyo nagkakaroon lang tayo ng problema sa linya ng komunikasyon with Sinag President and Chairperson, Mr. Rosendo. So, nagbabalik na ba? Okay. Engineer So? Yeah, okay na yung signal? Opo. So, ulitin ko lamang po yung... So far, hello? yeah, so far, ang mga magsasaka Mhm. Okay. Sige. Medyo ano na lang, tawagan na lang ulit si Chairman So dahil nahihirapan talaga yung signal natin. Maganda pa naman yung kaya nababanggit. At medyo kahit papaano nakakahinga tayo ng maluwag dito sa sinasabi at pinaparating sa atin ni Engineer Rosendo So ng Samahang Industriya ng Agrikultura dahil itong sitwasyon natin ngayon medyo maayos-ayos pa pagdating sa agrikultura dahil harvest season nga po. Na tiyempo sa harvest season itong kaguluhan sa Middle East. So we have enough buffer stock para po sa mga agricultural products natin, particularly ng palay na ginagawang bigas. Sabi nga ni Chairman So, maganda raw ang bentahan ngayon ng palay, nasa 20 pesos kada kilo. Tama po ba yon? Yung mga kababayan natin mga magsasaka, 20 pesos nga ba? Lalo-lalo na dito sa mga kababayan ko, mga kabalin ko dyan sa Pampanga, maging dito sa bahagi ng Tarlac, sa Nueva Ecija. Ayan, okay, sa Ilocos. Yan, sige, nagbabalik na ba? Yan, sige, maibalik natin agad. Importante ito eh. Okay, Chairman So, maganda umaga po muli. Yeah, magandang umaga, Manong Ray. Bali, ang presyo ngayon nasa 20 to 23 pesos. No? Uy. Mhm. Kaya kung ma-maintain yung presyo na yan, masaya ang ating mga magsasaka. No? Pero siyempre, yung susunod na planting season with the price increase, dapat maplano na ngayon kung anong gagawin. So, nag-suggest tayo dun sa
Department of Agriculture na kung pwedeng hingin sa ating Pangulo yung pwedeng mabigay in terms of cost or voucher Mhm. na pa-purchase yung mga farmers Mhm. with a discount na 6,000 pesos. Okay. Itong nabanggit po niyo subsidy kanina na 6,000 pesos. Liwanagin ko lang po ito, Chairman. So, hindi pa ito nabibigay? Proposal pa lang ba ito? Proposal pa lang ito, no? Proposal pa lang. Yung fuel subsidy, mayroon na tayong DA pero maliit eh. Maliit yung pondo. Mhm. So, ang farmers kasi natin na magtatanim sa rice, around 2.5 million farmers. No? Mhm. So, hectares. Mhm. So, more than 3 million farmers yan na magtatanim. So, ang inaano natin dapat patulungan. Mhm. Kaya humingi tayo Mhm. ng kung pwede ayuda sa pataba. Yes. Yung sa fuel naman, I think may initial na binibigay ang DA pero maliit yun na dapat ipalaki rin yung budget. Ayun, okay. And of course, Chairman, so pagdating naman po dito sa mga natin, sa mga fisher folk natin, alam ko meron din po kayong mga miyembro na fishing communities o fisher folks natin. Do we also have the same financial assistance na ibinibigay sa mga fisher folk katulad na binibigay natin sa ating mga magsasaka? I think yung fuel meron, no? Kasi yun ang main problem nila yung sa fuel. Ayun din. Mhm. Pero at least na-resolve natin yung pwede na sila kumarga. No? Mhm. Kasi for the past 4 days, huminto eh. Mhm. Pagkarga na. Mhm. Mahirap naman. Alam naman natin yung mga fisher folks natin yung pumunta sa laot, no? Sa dagat. Daily yan, no? So, yung effect ng presyo ng fuel, malaking effect yan sa kanila. So, Opo. yun, medyo nakita natin yung mga sari-saring isda. Tataas yan kasi dahil dito sa fuel. So, yun ang effect. Yung mga vegetable, hindi ganun kabilis ang effect, no? Kasi tatanim pa lang sila. Pero yung after 1 month harvest, kasi ang vegetable, short term yan eh. 30 days, 45 days. So, with that, we expect na tataas yung production cost, tataas yung presyo. Ayun. Alright. So, okay. At least, meron din nakaambang mga pagtulong sa ating mga fisher folk. Ano po, Chairman. So, in short, pwede nang magkarga ng gasolina, krudo. Itong ating mga magsasaka, may dala silang mga bukod sa mga traktora, kung anumang mga equipment. Pwede na rin sila magdala ng sarili nilang container. Basta maayos yung container, specified ng DOE, pwede na silang magkarga. Wala na pong magsasabing sarado yung gasolinahan. Kasi yun ang unang mga nakarating na report. I think nakarating din po sa Sinag ito na medyo merong ilang mga lugar sa Northern Luzon na hindi nakapagbenta ng krudo, Chairman So. Yeah, ngayon, nagpapasalamat kami kay Secretary Conrad Estrella and of course, Secretary Sharon Garin. Mabilis yung action, no? Kasi nakita ko this morning na natawagan si Secretary Sharon Garin. Okay. Action kada. Pati yung mga hospital pala nabanggit din natin. Yes. Dahil importante yun, mga generator ng hospital. Opo, no? opo. So, we think na kailangan ayusin mga yan para at least hindi ma-disrupt yung mga hospital. Okay. Alright. And with that, Chairman So, gusto ko mampahabain itong ating usapan. It's getting interesting as we go along, pero we're running out of
material time. Pero maraming salamat po, Chairman So, sa oras sa pinagkaloob nyo. At least, magandang balita po yun na ihatid nyo sa amin. Nakipagpulong na kayo with the Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, dahil nga po si Secretary Estrella ang caretaker ng gobyerno. So, pati kay Secretary Garin, umaksyon na rin para sa ating mga magsasaka at fisher folk para ma-address yung issue ng supply ng crudo. Kaya maraming salamat po, Chairman So. Maraming salamat, Manong Ray. Magandang umaga po. Thank you very much. Ang ating pong Presidente at Chairperson ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Magbabalik po ang programang Global na Tayo makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Pwede po kayong sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kanina kausap natin si Engineer Rosendo Song, Presidente at Chairperson ng SINAG para po sa ating agriculture sector. Ngayon naman, makakausap natin ang Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Ito naman ay may kinalaman pa rin sa ekonomiya, pangkalahatang ekonomiya na ng ating bansa sa likod po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero alam nyo, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, merong mga magagandang balita pagdating sa financial markets. Tulad po nito, Gross International Reserve ng Pilipinas nakapagtala ng record high na $12.702 billion as of end February 2026. Pero teka, as of end February 2026, hindi pa nagsisimula yung Middle East conflict niyan. Ano pa kaya pag nagsimula? Ano kaya ang magiging datos pagdating ng Marso? Alamin natin mula kay Mr. Michael Ricaport, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Sir Mike, magandang umaga. Welcome sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. Thank you very much at welcome back po. Nice to hear your voice again, Sir Mike. So, Sir Mike, siguro ganito muna para maintindihan ng ating mga nakikinig both sa labas ng ating bansa at maging dito sa loob ng ating inang bayan. Ano ba ang ibig sabihin ng Gross International Reserve? Ano ba ito at paano ito nakakaapekto o nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas? Ayun po yung reserba na dolyar ng ating bansa, Sir Ray, no? Ayun po yung literally, yun po yung yung dollar reserves, karamihan po 'yan. Meron din pong ginto,
Yan po yung dolyar na available at the disposal of our country, nasa central bank po yan, ayun po yung pwedeng gamitin at any time kung kailangan po ng ating bansa. No? Yun, although hindi naman po talaga nakakash yan na dolyar. No? Naka-invest din po yung iba sa financial markets, halimbawa yung safest investments around the world. Kasi syempre pag central bank, dapat safest assets po yan sa Ray. No? So, naka-invest din po yan para kumita, US Treasuries. Lalo na po ngayon, yung ginto yung naakyat, so may ginto din po. Meron din pong, yung iba, parang near cash din na US dollars. No? Okay. Kaya yan din po yung ginagamit na, that's the buffer that's available to the country, that's available. Kumbaga parang, ammunition na dollar. Yan. Kung kinakailangan yung ammunition na yan, available po yan. Ayun po But- yung bala ng bansa natin na dolyar. Okay, mamaya kailangan po ng- babalikan ko yan, Sir Mike, yung sinasabi mo bala, ammunition laban sa foreign currency, especially with the US dollar. Pero paano nakapagtala ng mataas na gross international reserve, posting about $12.702 billion as of end ng February? May problema tayo sa global economy dahil sa Trump tariff, di ba? Paano? How did we able to secure that record high? Well, kasi, Sir Ray, may mga natural inflows din po tayo, yung bansa natin. Di ba, yung remittances, mga $40 billion po yan per year, no? Tapos, pero BPO revenues this year, mga $42 billion. Mas marami na po yan kaysa sa remittances. May tourism receipts sa yung previous data na available, record high na 13 billion. Okay. No? Tapos, kumbaga yun po, pumapasok sa bansa natin, no? Yung mga dollars na yon. Tapos, ultimo lahat ng parang lahat ng cash flow, lahat ng inflow, kahit yung borrowings din natin, yung mga proceeds ng mga bond issuances, na dumadaan din naman po yan sa sa coffers ng ating bansa. Halimbawa, yung nag-issue po tayo ng 2.75 billion na dollars na bond, yung bansa natin nung January 27 po yun So, yung proceeds po nun, kahit borrowings po siya, sir, parang on a cash flow basis, kasi long term naman po yung mga yan. No? May 10-year, may 20, 25-year, etc. No? Matagal pa po yan bago bayaran. So, pagkagamitan po yan ng bansa natin, kasi, halimbawa, ng January 27 na yun, yung 2.75 billion na yun, inutang po yan ng bansa natin. Pero, kumbaga matagal naman yung payment terms. So, for the meantime, habang hindi pa siya ginagamit, o pwedeng i-convert yan ng national government, no? Tapos, to pesos, tapos yung dolyar na yun, hawak din ng BSP, no? Okay. Nandun din sa reserva natin, no? Nakatala din po doon, no? Yung dolyar ng pamahalaan natin. Until such a time na may mga loans po na dollar loans na kailangan bayaran. But for the meantime, matagal pa naman po yung maturity noon. So, magagamit pa po natin na buffer yan and reserves na dollar, no? Okay. Kasi yun po yung kasi in a given year, meron din, may mga babayarin po na nagmamature din ng mga luma na loan, na dollar loan. So, doon din po kukunin niyo sa reserves, no? Ano pa ba yung kinukuha dyan, Sir Ray? Kasi yung, from the point of view of the country, we're a net importing country. Last year, the trade deficit was like, nasa $49 billion, no? Pero mas manipis na po yun kasi sa loob ng isang taon, meaning mas malaki yung in-import natin ng mga goods. Ito yung mga goods, no? Mas malaki po ng almost $50 billion, 49 billion. Pero mas manipis na po yun kasi in previous year, mas marami po yung inangkat natin na goods. Pero net trade deficit nga po tayo, bumibili tayo sa ibang bansa ng mga produkto. Pero pagdating naman sa serbisyo, yung binanggit natin kanina, marami naman po tayong service exports. No? Bilangin po natin yun, 40 billion sa remittances, plus 40 billion, last year 40 billion sa BPO, so 80 billion. Sa tourism receipt, mga 13 billion, so 93 billion na. Yan po yung panapatlo sa, kaya yung pag-import po ng bansa natin ng mga goods, no? Mga sasakyan, langis, yung mga wala tayo, no? In-import natin na goods. Kumbaga, may kita naman tayo sa service export. Sa panapat, kaya po natin mag-import din na mas marami kasi may purchasing power po yung mga Pilipino. May pambayad po yung buong bansa natin
may pambayad po na dolyar sa kinikita niya sa serbisyo, no? Alright. Pero Sir- parang cash flow statement po yan, Sir Ray. Okay. Sir Mike, May matanong ko lang po. So itong gross international reserves nagagamit para lang malinawan kami at yung mga nakikinig. Ito bang gross international reserve nagagamit ba ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung kinakailangan nitong mag-intervene na pag sobrang taas na ang palitan ng piso laban sa dolyar o sobrang hina na ng piso laban sa dolyar? Nagagamit ba itong GIR na ito? definitely, Sir Ray, readily available. Kasi Yun. Okay. more than $112 billion. Wow. That's a record high as of February. Bago po yung data. Pebrero. Kasi mabilis na, yan po yung isa sa pinakamabilis na data na lumalabas sa Pilipinas, yung GIR. Mhm. No? Yun. Wow. $112.7 billion. That's the highest in our record. Kumbaga, nag-grow po yan over the past 10, 20 years compared to say 20 to mga 25 years ago. That's already dati nagsimula yan mga year 2000, $15 billion lang po yan. Okay. O ngayon biglang dahil natuto na po yung lahat during the Asian financial crisis. Isa sa leksyon po yun, dapat maraming reserves yung mga central bank sa Asia. Mhm. Aba, napakalaki naman ngayon, di ba? 112 from 15 billion. That's like Wow. more than 7 times. Yes. No? Pero sa Kaya Mike, matanong ko lang, ito bang GIR at saka yung gold reserves magkaiba? May gold reserves ba tayo? sorry, medyo nag-choppy lang pa, Sir Ray. Alright, Sir Mike, matanong ko lang, itong gross GIR ba ay kaiba pa sa tinatawag na gold reserve ng Pilipinas? Magkasama po yung magkasama gold, na kasama sila. po. Okay, That's a part okay. of our reserves po, Sir Ray. Kaya nga po nag-record high din yung reserves kasi tumaas yung value ng gold. Yes. No? Oo. Nag-record high. Siya pa yung nag-ambag kaya nag-record high yung GIR natin. No? Ang mahal ng Kasama ano po ngayon, siya sa component, ang mahal ng gold ngayon, Sir Mike, Ang taas ng presyo ng gold. Per ounce ba 'yun o per gram? Paano ba 'yun, Sir Mike? Per ounce po. Per ounce. $5,200. Wow. $5,200 Per ounce. per ounce. Nako. Kung meron ka palang 5 grams Kasi, na, Sir Ray, kung meron ka palang 5 grams o 1 gram o 2 grams na weight ng halimbawa necklace na ginto, malaking halaga na pala 'yun. Ay, opo. Wow. Alam niyo pa, Sir Ray, kaya lumaki rin Mhm. yung reserves natin. Malaki po yung tulong ng gold holdings Kasi yung gold, Sir Ray, $200 lang yan 25 years ago. Almost 26 years ago, no? Year 2000. $250, sorry. Mga 200 to 250. So, nag-increase siya ng 20 to 25 times yung value niya. Wow. Ngayon, 5,200 na po. Wow. So kung nag-invest ako ng ginto Sir nung, Ray. nung Kaya lumobo yung nakatulong din po. oh, Opo, yung ginto na kasama rin sa reserva natin na pwede natin gamitin pag kailangan mag-intervene ng central bank, pwede pong gamitin din lahat ng iyon. No? Although, syempre, napakalaki naman na reserves. It's a drop in the bucket, Sir Ray. Kung tutusin yung kailangan niyang pang-intervene, halimbawa kung kailangan niyang in a given day, napakalaki ng 112 billion. yes. Mhm. Maliit na porsyento lang po maliit na part lang po yung kailangan gamitin para mag-intervene Mhm. sa market. Kasi po yung trading ng ng everyday, yung trading natin, yung mga buong ekonomiya ng Pilipinas, yung Yes. Philippine dealing system na tinatawag, yung sa dollar peso market, nasa between 1 billion to 1.5 billion per day. Pero Alright. ano na po yun? Lahat na po ng trading yun. Okay. Yung mga importer, exporter, buong Pilipinas, dumadaan syempre, ang main player diyan, yung mga bangko, syempre, respective clients sila, yung mga exporter, importer, OFW, yung lahat yung mga foreign tourism receipts, naka-account po lahat yun doon. Alright. No? Okay. Kung pag kailangan niya mag-intervene, ay yun, ganun karami reserve siya. Kasi ang may international standard po dyan, Sir Reyes, 7.5 months worth of imports yung natin, gross international reserves. Yes. Ang threshold po internationally, yung standard po is only 3 to 4 months. So more than double yung GIR natin kumpara doon sa parang prescribed ng internationally, yung international standards. Alright. So we have more than enough reserves. Kaya
ganun po yung ganun po kalaki, no? Kaya may kumpiyansa din po yung international community na kayang-kaya yan ng bansa natin. Kasi pala import tayo. We're a net Yes. importing country. Alright. Kaya niya i-cover. Kahit pang may 7 buwan yan, kaya na i-cover na reserves. Tapos, ang international standards, pang 3 hanggang 4 na buwan lang. So, we have more than enough. Ayun. And we're better off compared to other countries in that respect po. Wow. Nagre-record tayo pa po, Sir Ray, yung tsaka naman kahit kung may intervention man, lalong umaakit pa yung reserves gawa nga na malaki pa yung ina-appreciate ng gold holdings Yes. Oh. Kasi past 2 years yung gold holdings mahigit doble po yan past 2 to 3 years. Mhm. Dati ang gold nasa below 2,000 lang nung 2003. Ngayon, nasa 5,000. Ngayon, nasa 5,000 na. Oh, Wow. Okay. kaya Mm. lumobo, even on a year-on-year basis, doble din yung gold holdings kaya lalong lumaki at marami tuloy na ammunition yung central bank. Kaya nga po yung ayan talaga yun, literally. Alright. With that, naku, ammunition talagang niya ng dollars kung kinakailangan. Alam niyo, Kailangan that's- to smoothen the volatility. Opo. Yan pong binabanggit nyo yan, Sir Mike, is a welcome news, welcome relief para sa ating mga kababayan sapagkat sa kabila po ng mga nangyayari ngayon sa buong mundo, particular sa Middle East, sa patuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo, at itong mga nagsisiuwian natin, mga overseas Filipino workers na re-repatriate dahil nga po sa epekto nito, at yung pangamba ng ating mga kababayan na baka magsitaasan ang presyo ng mga basic commodities. At least there is one thing that we can be, sabihin na nating rest upon, is meron tayong more than enough na gross international reserve, including gold reserve, para po maging sandalan ng ating ekonomiya kung sakasakaling magkaroon nga po ng mas malaki pang malalang problema dulot nitong Middle East conflict na ito. With that, Sir Mike, again, as usual, hindi po namin malaman paano kami makakapagpasalamat sa inyo. Thank you very much sa oras na lagi nyo pinagkakaloob sa ating programa, sa ating himpilan. Thank you very much, Sir Mike. Maraming salamat din po, Sir Ray, and it's always nice to be back. Actually, yung reserves na yan, ay hindi yung, kaya maganda yung credit rating natin. Isa yan sa pillars na nagpala. Yes. And with that, thank you. We have a strong external position. Yan, okay. Thank you very much, Sir Mike. Thank you so much. External At, position. until next time. Kaya maganda pa yung credit rating natin. Opo. Okay, thank you very much, Sir Mike. Yan. Alright, biruin nyo, nakaka-contribute pa, sabi nga ni Sir Mike, sa ating credit rating. Itong GIR, itong record high na $12.702 billion. Dollars po, hindi pesos, kundi dollars. $12.072 billion na gross international reserve ng Pilipinas as of February 2026. Pero syempre, titignan pa rin natin after ng March kasi nagsimula ang kaguluhan sa Middle East sa pagitan ng US, Israel at ng Iran, kasama ng iba pang mga Gulf states dito ngayon. Sa nangyayari pa rin nga, titignan natin, babantayan din natin yan as pagsapit ng end of March at makakausap natin muli si Sir Mike tungkol dyan. Alright? At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat, mga kababayan. At kapit pa, samahan natin ang matinding dasal. At hindi lang dasal, sabi nga kasi, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kahit na anong dasal natin sa poong may kapal, kung sino man siya na iniisip nyo, who you may consider him to be or conceive him to be, dapat sinasamahan ng gawa. Diba? Alright. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.